Naway maging maganda ang araw mo. Ako si Pierre Laurent. Isang 22 anyos na estudyanteng Pranses mula sa Paris. Ngayon, nais kong ikwento sa inyo ang isang paglalakbay na lubos na nagpabago sa aking buhay. Isang kwento kung paano ang Pilipinas, isang bansang hinusgahan ko noon bilang magulo at atrasado, ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw at pag-asa. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking pagbabago mula sa pagkakaroon ng maling akala tungo sa paghanga sa inyong bansa, na ngayon ay itinuturing ko na ang pinakadakila sa lahat. Handa na ba kayo? Halina't simulan natin. Isang gabi, sa isang maliit na silid sa Diliman, Manila, ako'y nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino. Galit na galit. Organisadong pandaraya to. Sigaw ko, habang ang mga mata ko'y puno ng pag-aalala at pagkabigo. Ang mga estudyante, na nag-aaral ng magkakasama hanggang hating gabi, ay tumigil at napatingin sa akin. Naguguluhan. Ano ang nangyari? Bakit ako, isang dayuhan, ay nasa ganitong sitwasyon? Sumisigaw sa mga hinintay ko lang na magiging tamad at walang disiplina. Ang sagot ay nagsimula sa Paris. Sa isang buhay na puno ng kabiguan. Bumalik tayo sa nakaraan. Sa Paris, ako'y isang estudyante ng inhinyeriya. Puno ng pangarap na maging isang nangungunang inhinyero. Ngunit ang sistema ng edukasyon doon ay parang isang labanang kailangan mong mag-isa. Magpumilit at talunin ang iba para magtagumpay. Ako'y nag-aral ng husto. Halos hindi natutulog. Ngunit sa isang mahalagang pagsusulit, nabigo ako. Nawala ang aking scholarship. At kasabay nito, ang aking tiwala sa sarili. Ang bawat araw ay parang isang laban na hindi ko kailanman mananalo. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Walang tumutulong. Walang nagmamalasakit. Sa gitna ng depresyon, napilitan akong sumali sa isang palitan ng estudyante sa Pilipinas. Isang bansa na sa isip ko'y puno ng kaguluhan, trapiko, at mga estudyanteng hindi seryoso. Bakit pa ako pupunta roon? Tanong ko sa sarili. Siguradong mas lalo akong mabibigo. Dumating ako sa Manila isang umaga. At agad akong sinalubong ng initindi lang ng panahon, kundi ng ingay ng mga jeepney, ng mga tao, at ng buhay sa lungsod. Sa palagay ko, tama ang aking hinintay, magulo, mainit, at hindi organisado. Habang naglalakad patungo sa Diliman, kung saan ako mag-aaral ng isang semestre, napansin ko ang mga gusali hindi kasing moderno ng mga unibersidad sa Paris. Ngunit may kakaibang enerhiya. Ang mga estudyante ay nagtatawanan, nagkukwentuhan, at parang hindi nag-aalala kahit malapit na ang mga pagsusulit. Masyado silang relax. Sabi ko sa sarili. Siguradong hindi sila seryoso sa pag-aaral. Sa aking unang linggo, inimbitahan ako ng aking kaklase, si Maria Santos, na sumali sa isang grupo ng pag-aaral. Si Maria ay isang magaling na estudyante ng computer science. Palaging may ngiti, at may ganang tumulong sa lahat. Sa isip ko, kakaiba siya, masyadong mabait, masyadong bukas. Sa Paris, ang mga ganitong tao ay bihira. Dahil lahat ay abala sa sariling tagumpay. Sumama ako sa grupo. Ngunit sa unang gabi, nagulat ako. Sa isang maliit na silid sa aklatan, mga 10 estudyante ang nagtutulungan. Nagbabahagi ng mga sagot, at nag-aaral hanggang madaling araw. Ito ba ang ginagawa nila? Bulong ko sa sarili. Hindi ito pag-aaral, kundi pagkopyahan. Isang gabi, habang naghahanda kami para sa isang mahalagang pagsusulit sa calculus, napansin ko si Jose Ramirez, isang tahimik na estudyante na nahihirapan sa mga konsepto.
Ang iba ay nagbibigay sa kanya ng mga sagot. At si Maria ay walang sawang nagpapaliwanag. Bakit nila tinutulungan ng ganoon? Tanong ko. Sa Paris, ang mga mahihinang estudyante ay iniiwanan. Dahil ang bawat isa ay kailangang magtagumpay ng mag-isa. Ako'y lalong nagduda. Organisadong pandaraya to. Sigaw ko. Hindi na napigilan ang aking galit. Kung gusto ninyong magtagumpay, mag-aral kayo ng mag-isa. Hindi yung nagkakopyahan. Ang silid ay natahimik. Si Maria ay tumingin sa akin. Hindi galit, kundi may pag-unawa sa mga mata. Pierre, hindi mo pa naiintindihan. Sabi niya. Dito. Hindi kami nag-iiwanan. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa isip ko. Ngunit hindi ko pa rin maunawaan. Ano ang ibig sabihin ng hindi nag-iiwanan? Sa aking mundo, ang tagumpay ay para sa iyo lamang. Hindi para sa grupo. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay na nagsimulang magbago sa aking pananaw. Isang araw, habang naglalakad sa campus, napansin ko ang isang grupo ng mga estudyante na naglilinis ng paligid. Kahit hindi ito bahagi ng kanilang klase. Tinawag nila itong ibayanihan. Isang salitang hindi ko pa narinig noon. Nang magtanong ako, ipinaliwanag ni Ana, isa sa mga miyembro ng grupo, na ito'y tradisyon ng mga Pilipino tumutulong sa isa't isa ng walang kapalit. Nagulat ako. Sa Paris, ang mga ganitong gawain ay para lamang sa mga voluntaryo o para sa pera. Dito, parang natural lang sa kanila. May isa pang pangyayari na nagpauso sa akin. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa aklatan, napansin ko ang isang maliit na kainan sa labas ng campus. Ang amoy ng adobo at sinigang ay umakit sa akin. At napilitan akong tikman ang pagkain. Si Mang Tony, ang may-ari, ay nagbigay sa akin ng sobrang dami ng pagkain kahit kaunti lang ang binayaran ko. Para sa iyo. Dayuhan. Sabi niya na may ngiti. Subukan mo ang tunay na pagkain Pilipino. Ang lasa ay hindi ko malilimutan, simple. Ngunit puno ng init at pagmamahal. Sa Paris, ang mga restoran ay mahal at formal. Dito, parang pamilya ang pakiramdam. Ngunit kahit na may mga ganitong karanasan, nanatili ang aking pag-aalinlangan. Ang grupo ng pag-aaral ay patuloy na nagtutulungan. At ako'y lalo pang nagduda. Paano sila magtatagumpay kung lagi nilang tinutulungan ang mga nahihirapan? Tanong ko sa sarili. Sa isip ko, ang ganitong sistema ay magdudulot lamang ng kabiguan. Ngunit may isang bagay na nagsimulang magpabago sa aking pananaw. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang gabi, bago ang pagsusulit, napansin ko si Maria, ang pinakamagaling sa grupo, na hindi nag-aaral para sa sarili niya. Sa halip, gumugol siya ng oras upang tulungan si Jose, na nahihirapan sa isang mahirap na konsepto sa calculus. Hindi ko maunawaan. Bakit niya ginagawa ito? Hindi ba't ang pagsusulit ay mahalaga para sa kanyang sariling grado? Sa gabing iyon, habang nagmamasid ako, may kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa akin. Hindi ito galit, kundi pagtataka. Ano ang nagpapagana sa mga Pilipinong ito? Ano ang nagbibigay sa kanila ng ganitong uri ng pagkakaisa? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang maghasik ng pagdududa sa aking mga hinintay. Ngunit hindi pa rin ako handang tanggapin ang kanilang paraan. Sa susunod na mga araw, ang mga karanasang ito ay magdadala sa akin sa isang mas malalim na pag-unawa. Isang paglalakbay na magpapabago sa aking puso at isipan. Habang lumilipas ang mga araw sa diliman, unti-unti kong napapansin ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Sa Paris, ang buhay sa unibersidad ay parang isang kompetisyon, lahat ay nagmamadali. Walang oras para sa iba.
Dito, sa Pilipinas, parang iba ang takbo ng panahon. Isang umaga, habang naglalakad ako patungo sa klase, nakita ko ang isang grupo ng mga estudyante na nagtitipon sa ilalim ng isang puno ng akasya. Hindi sila nag-aaral. Sa halip, nagbabahagi sila ng pagkain-merienda. Tawag nila rito. May sariwang lumpia, bibingka, at kahit halo-halo na may yelo at mga prutas. Inimbitahan nila ako. Kahit hindi kami magkakilala ng mabuti. Halika. Pierre. Tikman mo ito. Sabi ni Miguel. Isa sa mga miyembro ng grupo. Sa una, nagdalawang isip ako. Sa Paris, hindi basta-basta nagbabahagi ng pagkain sa mga estranghero. Ngunit nang tikman ko ang halo-halo, ang tamis at lamig nito ay parang yakap sa init ng araw. Ito'y simple. Ngunit puno ng saya. Nagulat ako sa kanilang pagiging bukas, walang hinihinging kapalit. Walang kondisyon. Sa isip ko, bakit ganito sila? Hindi ba nila iniisip ang sarili nila? Ang karanasang iyon ay nagsimulang magtanong sa aking mga hinintay. Sa aking buhay sa Pransya, ang tagumpay ay laging tungkol sa individual. Nag-aral ako ng mag-isa sa aking maliit na apartment. Walang kausap. Walang tumutulong. Nang mabigo ako sa pagsusulit, walang nag-alok ng tulong. Sa halip, naiwan akong mag-isa sa aking kabiguan. Dito, sa Pilipinas, parang ang lahat ay konektado. Sa grupo ng pag-aaral, patuloy na nagaganap ang pagtutulungan. Isang gabi, habang naghahanda kami para sa isang proyekto sa computer science, napansin ko kung paano nagbabahagi si Maria ng kanyang mga ideya. Hindi niya iniingatan para sa sarili. Sa halip, inaalok niya ito sa buong grupo. Si Jose, na nahihirapan sa coding, ay tinulungan niya ng walang pagod. Maria, bakit mo ginagawa ito? Hindi ba't maaaring gamitin nila ang iyong ideya laban sa iyo? Tanong ko sa kanya nang kami mag-isa. Umiti siya at sumagot. Pierre, dito sa Pilipinas, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Walang iwanan. Tulad ng sa pamilya. Ang salitang di walang iwanan ay nanatili sa aking isipan. Sa Paris, ang pamilya ay mahalaga. Ngunit sa paaralan, ito'y ibang usapan. Dito, parang ang unibersidad ay isang malaking pamilya. Nagulat ako nang makita ang mga estudyante na nag-organisa ng mga aktibidad na hindi lamang para sa pag-aaral. Isang Sabado, inimbitahan ako ni Ana sa isang community outreach, tinawag nilang Brigada Eskwela, kung saan naglilinis at nagpinta sila ng isang paaralan sa isang barangay malapit sa campus. Hindi ito bahagi ng kanilang grado. Ngunit ginagawa nila ito ng may saya. Habang nagpipinta ako ng dingding, nakikipagkwentuhan sa mga bata, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdamang pakikipag-ugnayan na hindi ko naranasan sa Pransya. Doon, ang mga ganitong gawain ay organisado ng gobyerno o mga din. At hindi basta-basta sumasali ang mga estudyante. Dito, parang natural na bahagi ng kanilang buhay. Bakit kayo nagboboluntaryo ng ganito? Tanong ko kay Miguel. Dahil kami Pilipino. Pierre, ang bayanihan ay nasa dugo namin, tumutulong kami sa isa't isa upang umunlad ang lahat. Habang tumatagal, ang aking mga hinintay tungkol sa Pilipinas ay nagsimulang maglaho. Sa una, iniisip ko na ang bansa na ito ay atrasado, walang mataas na teknolohiya. Walang maayos na sistema. Ngunit sa ikidiliman, nakita ko ang kabaligtaran. Ang kanilang library ay puno ng mga modernong computer. At may access sila sa mga online resources na katulad ng sa Europa. Isang araw, sa isang lecture tungkol sa artificial intelligence, nagulat ako sa antas ng diskusyon.
Ang professor, si Yuchi Reyes, ay nagbigay ng isang presentasyon gamit ang pinakabagong software. At ang mga estudyante ay aktibong nakikilahok. Nagbibigay ng mga tanong na malalim at insightful. Sa Paris, ang mga klase ay madalas na one-way ang propesor ang nagsasalita. At kami nakikinig lamang. Dito, parang isang buhay na usapan. Nagulat ako nang malaman na ang Pilipinas ay may malakas na industry. Na may mga kumpanya tulad ng Accenture at Lise na may malalaking opisina rito. Hindi ba't iniisip ng mundo na kayo'y mahirap na bansa? Tanong ko kay Maria. Tumawa siya ng mahina. Pierre, marami kaming yaman hindi lamang sa pera, kundi sa tao. Ang aming mga inhinyero at programmer ay kabilang sa pinakamahusay sa mundo. Ngunit kahit na may mga positibong karanasan, nanatili ang aking pag-aalinlangan. Sa grupo ng pag-aaral, patuloy akong nag-obserba. Isang gabi, bago ang midterm exam, ang buong grupo ay nagtipon muli. Nagdala sila ng pagkain lechon kawali, pansit, at kahit lumpiang Shanghai. Habang kumakain, nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pamilya, mga pangarap, at kahit mga problema. Si Jose ay nagkwento tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya, na nahihirapan sa buhay, at kung paano ang kanyang pag-aaral ay susi sa kanilang pag-unlad. Si Maria naman ay nagbahagi tungkol sa kanyang lola, na nagturo sa kanya ng halaga ng pagtutulungan. Sa Paris, hindi kami nagkukwento ng ganito. Ang pag-aaral ay trabaho, hindi sosyal na aktibidad. Nagulat ako sa kanilang katapatan walang peke. Walang pagmamalaki. Pakiramdam ko'y parang ako'y estranghero pa rin. Ngunit unti-unti, nagsisimula akong makaramdam ng inggit. Bakit hindi ganito sa amin? Bulong ko sa sarili. May isa pang pangyayari na nagpauso sa akin ng malalim. Isang hapon, nawala ang aking wallet sa campus. Sa Paris, ito'y magiging isang sakuna siguradong hindi na babalik. Nagpanik ako. Naghanap sa lahat ng sulok. Ngunit nang mag-report ako sa security office, ang gwardiya ay hindi lamang nakinig. Tinulungan niya akong maghanap at tinawag pa ang mga estudyante na maaaring nakakita. Sa loob ng isang oras, bumalik ang wallet ko walang nawala. At may note pa, ingat po kayo. Kuya, mula sa isang hindi kilalang estudyante. Nagulat ako. Sa Pilipinas, na iniisip kong magulo at hindi ligtas. Ang katapatan ay buhay na buhay. Paano ito posible? Tanong ko kay Jose. Dahil dito, tinatrato namin ang iba tulad ng pamilya. Ang katapatan ay hindi bihira. Ito'y normal. Habang lumalalim ang aking karanasan, nagsimulang magbago ang aking pananaw tungkol sa edukasyon. Sa Pransya, ang pagsusulit ay parang digmaang kailangan mong maging pinakamahusay upang mabuhay. Dito, parang isang paglalakbay na sama-sama. Isang gabi, sa grupo, nag-organisa sila ng isang review session kung saan bawat isa ay nagbibigay ng tips. Ako'y nagulat nang makita na kahit ang mga mahuhusay tulad ni Maria ay natututo rin mula sa iba. Si Miguel, na mahusay sa math, ay nagbahagi ng isang shortcut na hindi ko alam. Salamat, Per, sabi ni Jose. Ang salitang kipare ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagiging bahagi. Sa una, tumanggi akong sumali ng buo. Ngunit ang kanilang init ay nagsimulang matunaw ang aking yelo. Ngunit may mga sandali pa rin ang pagdududa. Isang araw, sa klase, nagkaroon ng group project. Sa Paris, ang mga group work ay madalas na nagiging problema lahat ay gustong maging leader. O walang gustong magtrabaho. Dito, ang grupo ay nagtrabaho ng maayos, si Maria ang nagplano.
Si Jose ang nag-research. At ang iba ay nag-contribute ng walang reklamo. Nagulat ako sa kanilang epektibong pakikipagtulungan. Paano ninyo ginagawa ito ng walang away? Tanong ko. Dahil sa respeto. Pierre. Sa Pilipinas, ang pakikipagkapwa ay susi sa tagumpay. Unti-unti. Ang mga maliit na sitwasyong ito ay nagsimulang magtanim ng mga buto ng pagbabago sa akin. Ang aking hinintay na ang Pilipinas ay isang bansang walang disiplina ay nagsimulang maglaho. Sa halip, nakikita ko ang isang bansa na puno ng init, pagtutulungan, at isang uri ng karunungan na hindi ko nakita sa Europa. Ngunit hindi pa rin ako handang tanggapin ng buo. Ang totoong pagbabago ay darating pa. Sa mga susunod na karanasan na magpapakita sa akin ng tunay na diwa ng bansang ito ang Pilipinas. Na ngayon ay nagsisimula kong makita bilang isang paraiso ng pagkakaisa at tagumpay. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumalim ang aking pagmamasid. Isang gabi, habang naglalakad sa Quezon Hall, nakita ko ang isang cultural shonga estudyante na sumasayaw ng tinikling. Isang tradisyonal na sayaw na may kawayan. Ang kanilang koordinasyon ay perpekto. Parang isa silang katawan. Nagulat ako sa kanilang grasya at enerhiya. Sa Paris, ang mga cultural event ay formal at mahal. Dito, libre at bukas sa lahat. Sumali ako. At tinuruan nila akong sumayaw. Sa una, natisod ako. Ngunit hindi sila tumawa ng masama. Sa halip, tinulungan nila ako. Practice lang. Pierre, kaya mo yan. Sabi ni Ana. Ang karanasang iyon ay nagbigay sa akin ng unang tunay na saya mula nang dumating ako. May isa pang aspeto ng kulturang Pilipino na nagpa-shock sa akin, ang kanilang pagiging matatag sa harap ng kahirapan. Si Jose ay nagkwento tungkol sa mga bagyo na madalas dumating sa Pilipinas. At kung paano ang mga tao ay nagtutulungan upang bumangon. Sa Typhoon Yolanda, lahat kami ay nagtulungan. Walang iniwan. Sabi niya. Sa Pransya, ang mga natural disasters ay bihira. At kapag nangyari, ang gobyerno ang umaaksyon. Dito, ang mga tao mismo ang bayani. Nagulat ako sa kanilang resilience, hindi sila nagrereklamo. Sa halip, nagpapasalamat pa rin sa buhay. Habang papalapit ang pagsusulit, ang grupo ay lalong nagiging close. Nag-organisa sila ng isang tea potluck kung saan bawat isa ay nagdala ng pagkain mula sa kanilang rehiyon. May adobo mula sa Luzon, lechon mula sa Cebu, at kahit kinilaw mula sa Mindanao. Habang kumakain, nagkukwentuhan kami tungkol sa aming mga buhay. Ibinahagi ko ang aking kabiguan sa Paris. At sa halip na husgahan ako, nagbigay sila ng payo at suporta. Pierre, dito, ang kabiguan ay hindi katapusan. Ito'y simula ng bagong aral. Sabi ni Maria. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng malalim. Sa wakas, bago ang pagsusulit, ang aking pagdududa ay nagsimulang maging pagtataka. Bakit ang bansang ito, na iniisip kong mahina, ay nagpapakita ng lakas sa pagkakaisa? Ang Pilipinas, sa aking mga mata, ay nagsisimula ng maging isang modelo ng perpektong lipunan kung saan ang individual ay umuunlad dahil sa komunidad. Ngunit ang tunay na eye-opener ay darating pa. Sa isang sandali na magpapabago sa lahat. Habang papalapit ang araw ng midterm exam, ang aking kaba ay lalong lumalakas. Sa Paris, ang mga pagsusulit ay parang isang personal na labang kailangan mong maghanda ng mag-isa. Walang tulong mula sa iba. Dito sa Ville Diliman, parang iba ang istorya. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa klase, bigla akong nawala sa campus. Ang avenue ay malawak, puno ng mga puno at gusali. At sa dilim,
Lahat ay nagiging magkatulad. Walang mapa sa aking bulsa. At ang aking phone ay low battery. Nagpanik ako. Ano ba ito? Bakit walang maayos na signage dito? Bulong ko sa sarili. Habang ang pawis ay tumutulo sa aking noo. Sa Paris, ang mga unibersidad ay organisado. May malinaw na direksyon. Dito. Parang isang maze. Pakiramdam ko helpless ako. Walang makakausap. Walang tutulong. Habang naglalakad ako ng walang direksyon. Nakita ko si Jose. Na naglalakad din pa uwi. Pierre. Nawawala ka ba? Tanong niya. Na may ngiti pa rin sa mukha. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. Hindi ko alam kung saan ang dorm ko. Sabi ko. Medyo nahihiya. Sa halip na tumawa o iwan ako. Sinabi niya. Halika. Samahan kita. Malapit lang naman. Nagulat ako. Sa Paris, ang mga estranghero ay hindi basta-basta tumutulong. Maaaring may kapalit. Ngunit si Jose ay naglakad kasama ko. Nagkwento patungkol sa kanyang buhay sa probinsya. Hanggang sa makarating kami sa dorm. Salamat, Jose. Sabi ko. Nagulat sa kanyang kabaitan. Walang anuman. Per. Dito. Tulungan tayo. Sagot niya. Ang insidenteng iyon ay nagsimulang magpauso sa akin ng malalim. Bakit ganito ang mga Pilipino? Hindi ba nila iniisip ang sariling oras? Mula noon, lalo akong naging malapit sa grupo. Si Maria ay laging nag-imbita sa akin sa kanilang mga session. Isang araw, sumali ako sa isang field trip sa Intramuros. Isang makasaysayang lugar sa Manila. Doon, nakita ko ang mga lumang gusali mula sa panahon ng Espanyol. At ang mga tour guide na Pilipino ay nagkwento ng may pride. Ito ang aming kasaysayan. Pierre. Kahit maraming hirap, kami bumangon. Sabi ni Maria habang naglalakad kami sa Fort Santiago. Nagulat ako sa kanilang kaalaman hindi lamang sa libro, kundi sa totoong karanasan. Sa Paris, ang history ay nasa museum. Malamig at distansya. Dito, buhay ito. Bahagi ng araw-araw. Habang kumakain kami ng street food tulad ng kwek-kwek at isaw, naramdaman ko ang isang kakaibang saya. Ang lasa ay matapang. Puno ng spices. At ang presyo ay mura. Bakit kayo masaya kahit simple lang? Tanong ko. Dahil sa simpleng bagay. Pierre. Nakikita namin ang biyaya. Sagot ni Ana. Ngunit ang totoong conflict ay nagsimula nang magsimula ang mas malalim na paghahanda para sa exam. Sa grupo, patuloy ang pagtutulungan. Isang gabi, habang nag-aaral kami ng physics, napansin ko kung paano nagbibigay si Miguel ng kanyang notes sa lahat. Hindi ba kayo natatakot na maunahan kayo ng iba? Tanong ko. Hindi na napigilan. Sa Paris, ang notes ay lihim. Para sa sariling advantage. Si Maria ay tumingin sa akin at sinabi, Pierre. Dito. Ang kaalaman ay para sa lahat. Kung matulungan ko si Jose, mas matatag ang grupo. Nagulat ako. Ito ba ang dahilan kung bakit sila matagumpay? Sa aking mundo, ang pagtulong ay sign ng kahinaan. Dito. Ito'y lakas. May isa pang culture shock na nangyari sa isang festival sa kampusang Oblation Ron. Kung saan ang mga estudyante ay nagpoprotesta ng may humor at creativity. Nagulat ako sa kanilang boldness. Ngunit walang karahasan. Puno ng respeto. Sa Paris, ang mga protest ay madalas na tense. Dito, parang isang celebration pa rin.
Paano ninyo ginagawa ito ng walang gulo? Tanong ko kay Jose. Dahil sa pakikipagkapwa. Pierre. Kami nagkakaisa sa layunin. Ang karanasang iyon ay nagpa-question sa akin tungkol sa aking sariling values. Bakit ako laging nag-iisa? Bakit hindi ko naranasan ang ganitong suporta sa Pransya? Habang lumalalim ang aking pakikipag-ugnayan, nagsimulang magbago ang aking motibasyon. Dumating ako rito ng walang gana. Iniisip na ito'y isang pagkakamali. Ngayon, nagsisimula akong makaramdam ng curiosity. Isang araw, sumali ako sa isang volunteer work sa isang orphanage malapit sa Quezon City. Ang mga estudyante, kabilang si Maria at Jose, ay nagdala ng pagkain at naglaro sa mga bata. Nakita ko si Jose, na mula sa mahirap na pamilya, na nagbibigay ng kanyang oras ng buong puso. Bakit mo ginagawa ito? Jose, hindi ba't kailangan mong mag-aral? Tanong ko, dahil ako rin ay nakatanggap ng tulong noon. Pierre, ito'y cycle ng kabaitan sa Pilipinas. Nagulat ako sa kanilang generosity. Sa Paris, ang charity ay organisado. Ngunit dito, personal at tunay. May isa pang sitwasyon na nagpa-shock sa akin, ang kanilang paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral. Sa Vini, may mga API at online platforms na ginagamit nila para mag-collaborate. Tulad ng Google Classroom at Zoom. Ngunit may Filipino twist, nagbabahagi sila ng resources ng libre. Isang gabi, nagulat ako nang makita na si Maria ay nag-create ng isang shared document para sa buong klase. Hindi lamang para sa grupo. Bakit mo ibinibigay sa lahat? Tanong ko. Dahil ang edukasyon ay karapatan. Hindi pribilehiyo. Sagot niya. Sa Pransya, ang mga ganitong bagay ay binabayaran. Dito, libre at bukas. Nagulat ako sa kanilang innovation kahit sa gitna ng mga hamon tulad ng brownouts. Sila'y nag-a-adapt ng mabilis. Habang papalapit ang exam, ang aking internal conflict ay lumalakas. Pakiramdam ko ay nahahati ako, gustong sumali. Ngunit natatakot na mawala ang aking independence. Isang gabi, habang nag-aaral kami, nagkaroon ng biglaang ulan. Ang campus ay binaha ng kaunti. At ang ilang estudyante ay nahirapan umuwi. Ngunit ang grupo ay nagdesisyon na magstay at magtulungan pa rin. Si Ana ay nagdala ng extra umbrella. At nagbahagi sa akin. Salamat. Sabi ko. Nagulat sa kanilang preparedness. Sa Paris, ang ulan ay dahilan para mag-cancel. Dito, ito'y dahilan para magkaisa. May isa pang discovery, ang kanilang spiritual side. Si Maria ay nag-imbita sa akin sa isang misa sa campus chapel. Doon, nakita ko ang mga estudyante na nagdarasal ng tahimik. Puno ng faith. Dito, ang pananampalataya ay nagbibigay lakas. Sabi niya, nagulat ako. Dahil sa Pransya, ang religion ay private. Dito, ito'y community. Nagpa-question ito sa akin tungkol sa aking sariling beliefs, bakit ako nawala ng pag-asa noon. Habang tumatagal, ang mga shock na ito ay nagsimulang mag-breakdown ng aking prejudice. Iniisip ko noon na ang Pilipinas ay chaotic. Ngunit ngayon, nakikita ko ang order sa kanilang chaos, ito'y order ng puso. Hindi ng rules. Ang aking motibasyon para manatili ay nagbabago, hindi na dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na interes. Ngunit ang pinakamalaking test ay darating pa. Sa mga huling oras bago ang exam. Isang araw, habang naglalakad sa sunken garden, nakita ko ang mga estudyante na nagre-relax. Nagpipiknik kahit malapit na ang pagsusulit. Nagulat ako sa kanilang balanse sa Paris. Ang stress ay sobra. Paano kayo nakaka-relax? Tanong ko kay Miguel.
Dahil alam namin na hindi lang aral ang buhay. Pierre, may time para sa saya. Ang sagot na iyon ay nagpa-think sa akin ng malalim. May isa pang culture shock sa pagkain. Sumali ako sa isang potluck kung saan nagdala sila ng regional dishes. May Bicol Express na maanghang. At sisig na crispy. Ang lasa ay explosion sa bibig. At ang kwentuhan ay walang tigil. Nagulat ako sa diversity ng Pilipinas, maraming rehiyon. Ngunit iisa ang diwa. Habang lumalalim ang gabi ng pag-aaral, nagsimulang mag-doubt ako sa aking old ways. Bakit ako nabigo sa Paris? Dahil ba sa kakulangan ng suporta? Dito, ang suporta ay sagana. Ang aking heart ay nagsisimula ng magbukas. Ngunit may resistance pa rin. Isang gabi, nagkaroon ng small crisis, si Jose ay nagkasakit. Slight fever. Sa halip na iwan siya, ang grupo ay nagdala ng gamot at soap. Si Maria ay nagstay upang tulungan siyang mag-review. Nagulat ako sa kanilang care. Bakit hindi kayo magpahinga? Tanong ko. Dahil siya ay bahagi namin. Sagot ni Ana. Ang mga karanasang ito ay nagpa-deep sa aking understanding. Ang Pilipinas ay hindi lamang bansa. Ito'y isang pamilya. Ang aking prejudice ay nagsisimula ng maglaho. Ngunit ang climax ay malapit na. Habang papalapit ang exam, ang tension ay tumataas. Ako'y naghahanda ng mag-isa pa rin. Ngunit nanonood sa kanila. Ang kanilang method ay kakaiba, nag-kiss sila sa isa't isa. Nag-correct ng gentle. Nagulat ako sa kanilang patience. May isa pang shock, ang kanilang humor sa stress. Nagjo-joke sila tungkol sa exam. Nagpapatawa upang ma-relieve ang pressure. Sa Paris, ang stress ay serious. Dito, ito'y lightened laughter. Unti-unti, nagsisimula akong sumali ng higit. Nagbahagi ako ng isang French study tip. At sila ay nagpasalamat. Pakiramdam ko'y accepted ako. Ngunit ang underlying conflict ay nanatili, iniisip ko pa rin na ang kanilang way ay cheating. Hanggang sa isang gabi, bago ang exam, ang lahat ay nagbago. Habang papalapit ang araw ng pagsusulit, ang aking isipan ay puno ng kaguluhan. Sa bawat gabi ng pag-aaral kasama ang grupo, lalo kong nararamdaman ang pagkakaiba ng aming mga mundo. Sa Paris, ang paghahanda ay tahimik at mag-isa nakaupo sa isang mesa. May tasa ng kape. At walang ingay mula sa iba. Dito, sa Diliman, ang grupo ay parang isang maliit na fiesta, may pagkain tulad ng pandesal at tsokolate. May tawanan, at may patuloy na pagtutulungan. Isang gabi, habang nagre-review kami ng mga konsepto sa algebra, nagulat ako nang makita na si Miguel ay nagbibigay ng kanyang calculator sa si Jose nang walang tanong. Bakit mo ibinibigay? Paano kung kailanganin mo? Tanong ko. Hindi makapaniwala. Pierre. Dito. Ang gamit ay para sa lahat. Kung matulungan ko siya, mas mabilis kaming matatapos. Sagot niya na may simpleng ngiti. Nagulat ako. Sa Pransya, ang mga bagay ay personal. Hindi mo basta ibinibigay dahil baka mawala. Ngunit dito, parang ang pagbabahagi ay normal. Isang paraan upang maging mas malakas ang buong grupo. Ang karanasang iyon ay isa sa maraming culture shock na naranasan ko. Isa pang araw, habang naglalakad kami sa campus patungo sa isang lecture hall, napansin ko ang isang grupo ng mga estudyante na nag-organisa ng isang impromptu study session sa ilalim ng isang malaking puno. Walang formal na plano. Walang appointment, basta sila'y nagtipon. Naglabas ng notebooks. At nagsimulang magdiskusyon. Sumali ako. At nagulat sa kanilang kakayahang mag-adapt. Si Ana ay nagbigay ng isang mabilis na paliwanag tungkol sa isang topic na hindi ko naunawaan.
Gamit ang mga simpleng halimbawa mula sa araw-araw na buhay Pilipino. Tulad ng trapiko sa EDSA upang ipaliwanag ang probability. Bakit kayo nag-aaral sa labas? Hindi ba mas mabuti sa library? Tanong ko. Pierre. Dito. Ang pag-aaral ay hindi lamang sa loob ng silid. Ito'y buhay. At mas masaya kapag sama-sama. Sagot niya. Nagulat ako sa kanilang flexibility sa Paris. Ang pag-aaral ay strict. May oras at lugar. Dito. Ito'y fluid. Parang tubig na umaagos sa bawat sulok. Habang lumalalim ang aking pakikipagkaibigan kay Maria, Jose, at sa iba, nagsimulang magbukas ang aking puso sa kanilang kultura. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang session, inimbitahan nila ako sa isang maliit na inuman sa labas ng campus, hindi alak, kundi simpleng buko juice at chit-chat. Doon, nagkwento si Maria tungkol sa kanyang pamilya sa Quezon Province. Kung paano ang kanyang mga magulang ay nagtulungan upang mapag-aral siya. Kahit sa gitna ng kahirapan. Sa Pilipinas, ang pamilya ay laging una. Walang iwanan. Kahit ano pa ang mangyari. Sabi niya habang umiinom. Nagulat ako sa kanyang kwento sa Paris. Ang aking pamilya ay supportive. Ngunit ang edukasyon ay personal na responsibilidad. Dito, parang ang buong barangay ay nakikilaho. Si Jose naman ay nagbahagi tungkol sa kanyang mga hamon mula sa isang mahirap na nayon. Siya ay nagpupumilit upang maging inhinyero at tulungan ang kanyang mga kapatid. Pierre. Dito. Ang pangarap ay hindi lang para sa sarili. Ito'y para sa lahat. Dagdag niya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng malalim. Dahil sa aking kabiguan sa Pransya. Pakiramdam ko'y nag-iisa ako sa aking mga problema. May isa pang sitwasyon na nagpa-shock sa akin ng husto. Isang umaga. Bago ang klase. Nagkaroon ng isang maliit na aksidente sa campus. Isang estudyante ay nahulog mula sa bike dahil sa basang daan. Sa halip na magpatuloy ang mga tao, tumigil ang marami upang tumulong, may nagbigay ng first aid. May tumawag ng nurse. At may nag-alok ng tubig. Ako'y nagulat. Sa Paris, ang mga ganitong bagay ay madalas na iniiwan sa authorities. Ngunit dito, ang bawat isa ay nagiging bayani. Bakit kayo tumutulong ng ganito? Hindi ninyo naman kilala. Tanong ko kay Miguel. Dahil kami magkakapatid sa diwa. Pierre. Ang bayanihan ay hindi bihira. Ito'y araw-araw. Sagot niya. Nagulat ako sa kanilang sense of community. Ito'y hindi lamang salita, kundi aksyon. Sa isip ko, paano kung ganito rin sa amin? Siguro hindi ako nabigo noon. Habang tumatagal, ang aking motibasyon para sa pag-aaral ay nagbabago. Dumating ako rito na puno ng galit at pagkabigo. Iniisip na ang Pilipinas ay isang lugar ng kaguluhan at kawalan ng disiplina. Ngayon, nagsisimula akong makita ang kabaligtaran, isang bansa na puno ng init, suporta, at isang uri ng karunungan na lumalampas sa mga libro. Isang gabi, habang nag-aaral kami ng environmental science, nagdiskusyon kami tungkol sa mga issue tulad ng climate change sa Pilipinas. Nagulat ako sa kanilang awareness. Si Maria ay nagkwento tungkol sa mga proyekto sa campus para sa sustainability. Tulad ng recycling drives at tree planting. Dito, hindi lamang kami nag-aaral tungkol sa problema. Kami bahagi ng solusyon. Sabi niya, sa Pransya, ang mga ganitong bagay ay theoretical. Dito, practical at hands-on. Nagulat ako sa kanilang commitment kahit sa gitna ng personal na hamon. Sila'y nag-iisip para sa kinabukasan ng lahat. Ngunit hindi lahat ay perpekto. May mga sandali pa rin ng internal conflict sa akin. Isang araw,
Nang makita ko ang grupo na nagbabahagi ng mga sagot sa isang practice quiz, muling bumalik ang aking dating iniisip. Ito ba'y hindi pandaraya? Bulong ko sa sarili. Sa Paris, ang pagbabahagi ay cheating. Dito, ito'y collaboration. Nag-away ang aking isipang gustong sumali. Ngunit natatakot na mawala ang aking prinsipyo. Nagtanong ako kay Maria ng direkta, bakit ninyo ginagawa ito? Hindi ba't ang bawat isa ay dapat magtagumpay ng mag-isa? Ngumiti siya at sumagot. Pierre, sa Pilipinas, ang tagumpay ay mas matamis kapag sama-sama. Hindi kami nagkakopya. Kami nagtuturo at natututo sa isa't isa. Ang sagot na iyon ay nagpapaos sa akin. Ngunit hindi pa rin ako lubos na kumbinsido. May isa pang discovery na nagpadip sa aking pag-unawa, ang kanilang paggamit ng social media para sa pag-aaral. Sa grupo, may isang chat group kung saan nagbabahagi sila ng links, videos, at memes na naugnay sa subjects. Nagulat ako nang makita ang isang funny video tungkol sa physics na ginawa ng isang Pilipinong vlogger epektibo at entertaining. Bakit hindi ganito sa amin? Tanong ko. Dahil dito, ang pag-aaral ay hindi boring. Ito'y fun. Sagot ni Ana. Nagulat ako sa kanilang creativity sa Pransya. Ang edukasyon ay seryoso at walang halong saya. Dito, pinagsama ang dalawa na nagiging mas epektibo. Habang papalapit ang exam, lalo pang lumakas ang aking pagtataka. Isang gabi, nagkaroon ng power outage sa dorm karaniwan daw sa Pilipinas dahil sa bagyo. Sa halip na magreklamo, ang grupo ay naglabas ng mga kandila at cellphone lights. At nagpatuloy ang pag-aaral. Si Jose ay nagbigay ng isang maliit na generator na dala niya mula sa probinsya. Nagulat ako sa kanilang resilience. Paano kayo nakaka-adapt ng ganito? Tanong ko. Dahil kami sanay sa hamon. Pierre, ang Pilipinas ay nagtuturo sa amin na bumangon. Sagot ni Maria. Ang karanasang iyon ay nagpa-question sa akin tungkol sa aking sariling kahinaan noong sa Paris. Isang simpleng problema ay nagpapahinto sa akin. May isa pang culture shock sa kanilang hospitality. Isang weekend, inimbitahan ako ni Maria sa kanilang bahay sa Quezon City. Doon, sinalubong ako ng kanyang pamilya na may handa kare-kare, lumpia, at bibingka. Kahit ako'y dayuhan, tinatrato nila akong parang anak. Nagkwento ang kanyang ina tungkol sa mga tradisyon, tulad ng simbang gabi at fiesta. Nagulat ako sa kanilang warmth sa Paris. Ang mga bisita ay formal. Dito, ito'y heartfelt. Bakit kayo ganito kabukas? Tanong ko. Dahil sa Pilipinas, ang bisita ay biyaya. Sagot ng kanyang ama. Habang bumabalik ako sa campus, ang aking motibasyon ay nagbabago ng lubos. Nagsisimula akong makita ang Pilipinas hindi bilang isang lugar ng kakulangan, kundi bilang isang modelo ng perpektong edukasyon at ng buhay. Ang kanilang sistema, na pinagsama ang tradisyon at modernity, ay lumalampas sa anumang nakita ko sa Europa. Ngunit ang pinakamalaking revelation ay darating pa. Sa isang gabi na magpapabago sa lahat ng aking iniisip. Isang araw, sumali ako sa isang cultural workshop sa campus tungkol sa Filipino folklore. Doon, natutunan ko ang tungkol sa mga alamat tulad ng Maria Makiling. At kung paano ito naugnay sa kanilang values ng respeto sa kalikasan. Nagulat ako sa kanilang depth, hindi lamang entertainment, kundi lessons for life. May isa pang sitwasyon nang magkaroon ng debate sa klase tungkol sa globalization. Ang mga Pilipinong estudyante ay nagbigay ng balanced views. Nakinikilala ang kanilang sariling kultura habang tinatanggap ang moderno. Nagulat ako sa kanilang wisdom. Habang lumalalim ang gabi, ang grupo ay nag-organisa ng isang mock exam.
Nagulat ako sa kanilang honesty, walang cheating. Puro suporta. Unti-unti. Nagsisimula akong sumali ng buo. Ngunit ang conflict ay nanatili, iniisip ko pa rin na ang kanilang paraan ay hindi patas. Hanggang sa wakas, bago ang totoong exam. Ang isang aksyon ay nagpa-shock sa akin ng lubos. Sa wakas, dumating ang gabi bago ang midterm exam. Ang buong grupo ay nagtipon sa isang maliit na silid sa aklatan ng AK Diliman. Puno ng notebooks, laptops, at mga tasa ng kape. Ang hangin ay mainit. Ngunit ang enerhiya ay mataas, may tawanan. May seryosong diskusyon. At may patuloy na pagbabahagi ng kaalaman. Ako'y nakaupo sa sulok. Nagmamasid pa rin. Hindi pa lubos na sumasali. Sa aking isipan, nanatili ang pagdududa, paano sila magtatagumpay kung lagi nilang inuuna ang iba? Sa Paris, ang huling gabi bago ang pagsusulit ay para sa sariling review, walang distractions. Walang tulong sa iba. Dito, parang ang oras ay para sa lahat. Si Maria, ang pinakamagaling sa amin, ay abala sa pagtulong kay Jose, na nahihirapan pa rin sa ilang konsepto ng calculus. Nagulat ako nang makita na sa halip na mag-review para sa sarili niya, gumugol siya ng halos 1 oras upang ipaliwanag ang isang equation kay Jose. Gamit ang simpleng drawing sa papel. Habang nagpapatuloy ang gabi, lalo akong nagtaka. Ang orasan ay tumuturo na sa 2:00 ng madaling araw. At karamihan sa grupo ay nagpapahinga na o nagre-review ng mga huling notes. Ngunit si Maria ay hindi tumigil. Sa halip, nang makita niyang si Jose ay nahihirapan pa rin sa isang partikular na problema tungkol sa derivatives, kinuha niya ang kanyang laptop at nag-set up ng isang quick simulation gamit ang Python code, isang bagay na natutunan namin sa klase. Jose, tingnan mo ito. Sabi niya ng mahinahon. Gamitin natin ang teknolohiya para makita ang graph. Dito sa Pilipinas, pinagsasama namin ang tradisyonal na pagtuturo sa modernong tools upang mas madali ang pag-unawa. Nagulat ako. Sa Vini, may access sila sa mga advanced software tulad ng Jupyter Notebook, na libre at bukas para sa lahat. Hindi tulad sa Paris kung saan ang mga ganitong tools ay madalas na binabayaran. Si Maria ay nag-code ng mabilis, nagpapakita ng real-time visualization, at ipinaliwanag ito kay Jose ng pasensyoso. Hakbang-hakbang. Ang sandaling iyon ay nagsimulang magpauso sa akin ng malalim. Sa aking dating paniniwala, ang pinakamagaling na estudyante ay dapat mag-focus sa sarili upang manatiling nangunguna. Ngunit dito, si Mariana may average na 1.25. Ang pinakamataas sa klase ay naglalaan ng oras para sa iba. Bakit mo ginagawa ito? Maria, bulong ko sa sarili. Habang nanonood, ang grupo ay tahimik na nagmamasid din. Ngunit walang nagulat. Para sa kanila, ito'y normal. Habang lumilipas ang mga minuto, nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Jose mula sa pagkalito hanggang sa pag-unawa. Salamat, Maria. Ngayon, naiintindihan ko na. Sabi niya, puno ng pasasalamat. Ngunit hindi pa tapos si Maria. Sa halip na magpahinga, nagpatuloy siya sa pagtulong. Gumugol ng 1 pang oras upang siguraduhin na si Jose ay handa na. Bigla, ang aking damdamin ay sumiklab. Ito ang peak ng aking pagtataka, ang shock and awe na hindi ko inaasahan. Sa Paris, kung may mahina sa grupo, iniiwanan sila. Ang kompetisyon ay nagdidikta na ang mahina ay magpupumilit mag-isa o mabibigo. Ngunit dito, sa Pilipinas, ang pinakamahusay ay nagiging guro para sa iba. Hindi para sa sariling glorya, kundi para sa tagumpay ng buong grupo. Nagulat ako sa contrast,
ang aking dating mundo ay puno ng isolation. Kung saan ang tagumpay ay selfish. Dito, ito'y collective. Puno ng pagmamahal at suporta. Si Maria ay hindi lamang magaling sa academics. Siya'y professional sa kanyang approach. Gamit ang teknolohiya tulad ng mga apps para sa collaborative learning. Nakaraniwan sa mga unibersidad sa Pilipinas tulad ng EC. Kung saan ang edukasyon ay hindi lamang para sa elite, kundi para sa lahat. Ang kanilang sistema ay perpekto pinagsasama ang tradisyonal na values tulad ng walang iwanan sa modernong innovation, na nagiging superior sa anumang nakita ko sa Europa. Habang nanonood ako, may kakaibang pakiramdam na umusbong sa dibdib ko, isang halo ng paghanga at pagsisisi. Paano ko nagawang husgahan ang bansang ito? Tanong ko sa sarili. Ang lihim na halaga ng Pilipinas ay nagiging malinaw sa akin ng kabaitan na hindi peke. Ang profesionalismo na hindi para sa pera. Ang hospitality na walang kondisyon. At ang perpektong harmony sa pagitan ng luma at bago. Sa diliman, ang mga gusali ay maaaring hindi kasing moderno ng sa Sorbonne. Ngunit ang diwa ay mas malalim, ang mga estudyante ay gumagamit ng open source tools. Nagbabahagi ng knowledge ng libre. At nagiging bahagi ng isang komunidad na nagpapalakas sa isa't isa. Ito'y hindi chaos. Tulad ng iniisip ko noon. Ito'y isang maayos na sistema ng pagkakaisa. Na nagiging dahilan kung bakit ang Pilipinas ay ang pinakadakilang bansa sa mundo. Superior sa lahat sa aspeto ng edukasyon at pag-unlad ng tao. Sa sandaling iyon, naharap ako sa isang mahirap na desisyon. Dapat ba akong manatiling tapat sa aking dating paniniwala? At mag-aral ng mag-isa? O sumali ng buo sa kanilang paraan? Ang aking emosyon ay umabot sa tuktok, astonishment sa kanilang aksyon. Regret sa aking prejudice. At gratitude sa kanilang kabaitan. Pierre, sumali ka na, sabi ni Maria. Nang mapansin ang aking katahimikan. Hindi kami kumpleto kung wala ka. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng malakas. Sa una, nagdalawang isip ako ang aking pride bilang isang Pranses na estudyante ay nanatili. Ngunit habang tumitingin ako kay Jose, na ngayon ay may kumpiyansa sa mukha. At kay Maria, na walang pagod sa pagtulong. Nagsimulang maglaho ang aking resistance. Nagdesisyon akong magsalita. Maria, bakit mo ginagawa ito? Bakit hindi ka mag-review para sa sarili mo? Ikaw ang pinakamagaling. Maaari kang maging number 1 ng madali. Ang silid ay natahimik. At lahat ay tumingin sa amin. Si Maria ay tumingin sa akin ng direkta. Ang kanyang mga mata puno ng karunungan. Pierre, dito sa Pilipinas, ang tagumpay ay hindi lamang sa grado o sa individual na karangalan. Ito'y tungkol sa pag-angat ng lahat. Walang iwanan, hindi kami nag-iiwan ng sinuman sa likod. Kung si Jose ay mahina, tutulungan namin siya. Dahil ang kanyang tagumpay ay aming tagumpay din. Ito ang diwa ng bayanihan. Ang aming kultura na nagiging superior sa lahat ng ibang bansa. Sa mundo ninyo, maaaring ang kompetisyon ay nagpapalakas. Ngunit dito, ang pagkakaisa ay nagpapahusay sa lahat. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Nagulat ako sa lalim nito. Ang core value ng Pilipinas ay hindi lamang salita. Ito'y buhay na buhay sa bawat aksyon. Sa contrast, ang aking buhay sa Paris ay puno ng loneliness nang mabigo ako. Walang tumulong. Dahil lahat ay abala sa sarili. Dito, ang sistema ay perpekto. Ang mga estudyante ay gumagamit ng teknolohiya tulad ng mobile apps para sa group study. Na libre at accessible. Habang pinapanatili ang tradisyonal na values tulad ng respeto at pagmamahal. Nagulat ako sa kanilang profesionalismo. Si Maria ay hindi lamang estudyante. Siya ay isang leader na nagpapakita ng tunay na excellence. Na nagiging dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay kabilang sa pinakamahuhusay na profesional sa mundo.
Tulad ng sa ELGI at engineering fields. Sa sandaling iyon, ang aking emosyon ay sumabog, astonishment sa kanilang selflessness. Regret sa aking maling husga. At gratitude na ako'y bahagi nito. Naharap ako sa isang life-altering choice, tanggapin ba ang kanilang paraan? O bumalik sa aking dating isolation? Nagdesisyon akong sumali. Maria. Tama ka. Tutulungan ko rin si Jose. Sabi ko. At sa unang pagkakataon, nagbahagi ako ng aking sariling notes mula sa Paris. Ang grupo ay nagdiwang. At ang gabi ay nagpatuloy ng puno ng bagong enerhiya. Habang nagpapatuloy ang gabi, lalo kong naramdaman ang pagbabago. Si Maria ay nagpatuloy sa pagtulong. Gamit ang kanyang tablet upang mag-show ng interactive quizzes na ginawa niya gamit ang Google Forms sa panghalimbawa ng kanilang innovative approach. Nagulat ako sa kanilang efficiency kahit hating gabi na. Walang nagreklamo. Sa halip, nagbibigay sila ng encouragement. Kaya natin to. Team! Sabi ni Miguel. Ang contrast sa aking dating karanasan ay sobrang laki sa Paris. Ang huling oras ay puno ng stress at silence. Dito. Ito'y puno ng suporta at saya. May isa pang detalye na nagpa-shock sa akin nang magkaroon ng maliit na problema sa internet. Si Ana ay mabilis na nag-switch sa offline mode. Gamit ang mga pre-downloaded materials. Dito sa Pilipinas, sanay kami sa interruptions. Kaya laging may backup. Sabi niya. Nagulat ako sa kanilang preparedness, ito'y hindi lamang luck. Ito'y bahagi ng kanilang culture ng resilience. Na nagiging superior sa mga bansang tulad ng Pransya. Kung saan ang maliit na problema ay nagpapahinto sa lahat. Habang lumalalim ang gabi, ang aking pagsisisi ay lumalakas. Bakit ko iniisip na ang bansang ito ay atrasado? Tanong ko sa sarili. Ang Pilipinas ay isang paraiso ng edukasyon. Kung saan ang teknolohiya ay ginagamit ng maayos. Ang kultura ay nagpapalakas. At ang mga tao ay tunay na mabait. Ang lihim ay nagiging malinaw, ang tiwalang iwanan ay hindi lamang slogan. Ito'y ang susi sa kanilang tagumpay. Na nagiging dahilan kung bakit sila ilumalampas sa iba pang mga bansa. Sa wakas, nang matapos ang session, ang aking desisyon ay naging final. Hindi na ako babalik sa dating ako. Tatanggapin ko ang diwa ng Pilipinas. Ang emosyon ko ay umabot sa peak, puno ng paghanga, pagsisisi, at walang hanggang pasasalamat. Habang naghahanda kami para sa exam, lalo kong nakita ang kanilang harmony. Si Maria ay nagbigay ng huling tips. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. Nagulat ako sa kanilang tranquility kahit sa gitna ng pressure. May kapayapaan. May isa pang aksyon, si Jose ay nagpasalamat kay Maria ng personal. At ang buong grupo ay nagdasal ng maikli. Isang tradisyon na pinagsama ang faith at focus. Nagulat ako sa kanilang holistic approach. Ang gabi ay nagpatuloy. At ang aking pagbabago ay nagsisimula ng maging permanente. Habang ang gabi ay nagpapatuloy, ang aking isipan ay puno ng mga tanong at emosyon na hindi ko na maikubli. Sa silid na iyon, sa gitna ng mga notebooks at dim lights ng aklatan sa diliman, parang ang oras ay tumigil. Si Maria ay hindi lamang nagbigay ng tulong kay Jose. Nagpatuloy siya sa pagturo sa iba pang miyembro ng grupo na may kaunting tanong. Isang estudyante, si Liza, ay nagtanong tungkol sa isang mahirap na theorem. At si Maria ay mabilis na nagdraw ng diagram sa whiteboard. Gamit ang mga kulay na markers upang gawing malinaw ang konsepto. Tingnan ninyo ito. Sabi niya ng mahinahon. Sa Pilipinas, ginagamit namin ang visual aids na simple ngunit epektibo. Tulad ng mga API tulad ng Desmos na libre para sa lahat. Nagulat ako nang makita na ang kanyang phone ay puno ng mga educational apps mula sa Khan Academy hanggang sa lokal na developed tools ng mga Pilipinong programmers.
Ito'y hindi lamang teknolohiya. Ito'y pinagsamang karunungan na nagiging superior sa mga bansang tulad ng Pransya, kung saan ang mga tools ay madalas na mahal at eksklusibo. Ang shock na iyon ay lalong lumakas nang mapansin ko ang buong grupo na sumusuporta. Si Miguel ay nagbigay ng kanyang earphones kay Ana upang makinig sa isang quick audio lecture, habang si Jose ay nagpasalamat at nag-offer naman ng kanyang sariling tips sa isang ibang topic. Salamat, Maria. Ngayon, tutulungan ko naman si Pierre sa French approach sa problem solving. Sabi ni Jose, na may bagong kumpiyansa. Nagulat ako. Na dating nag-iisa, ay biglang naging bahagi ng cycle na ito ng pagtutulungan. Sa Paris, ang ganitong exchange ay bihira. Madalas, ang kaalaman ay iniingatan upang manatiling nangunguna. Dito, sa Pilipinas, ito'y dumadaloy ng libre. Parang tubig sa ilog, na nagpapalakas sa bawat isa. Ang contrast ay sobrang matindi. Ang aking dating prejudice na ang bansang ito ay chaotic ay nagiging isang malaking pagkakamali. Sa halip, nakikita ko ang isang perpektong sistema kung saan ang edukasyon ay hindi kompetisyon, kundi kolaborasyon, na nagiging dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay lumalabas na world-class sa mga fields tulad ng engineering at na nag-i-export ng talent sa buong mundo. Habang nanonood ako, ang aking damdamin ay umabot sa isang bagong antas ng awe. Isang sandali, nang magkaroon ng maikling pahinga, naglabas si Maria ng isang maliit na projector mula sa kanyang bagisang portable device na konektado sa kanyang laptop. Gamitin natin ito para mag-simulate ng real-world application, sabi niya. At nag-project siya ng isang 3 model ng isang bridge design gamit ang software tulad ng AutoCAD, na naugnay sa aming calculus lesson. Nagulat ako sa kanilang access sa ganitong teknolohiya sabi. May mga labs na puno ng high-end computers. At ang mga estudyante ay gumagamit ng open source alternatives na epektibo at cost-free. Pierre, sa Pilipinas, hindi kami umaasa sa mahal na equipment. Kami nag-i-innovate gamit ang meron kami. Paliwanag niya. Ang lihim na ito ay nagiging malinaw, ang kanilang culture ng resourcefulness, pinagsama sa walang hanggang kabaitan, ay nagiging superior sa lahat ng ibang kultura. Sa Pransya, ang mga ganitong tools ay nasa elite schools lamang. Dito, bukas sa lahat, na nagpapakita ng tunay na demokrasya sa edukasyon. Bigla, ang aking regret ay sumiklab ng malakas. Bakit ako naniwala sa mga stereotype? Tanong ko sa sarili, habang ang luha ay nagsimulang magbuo sa aking mga mata. Ang Pilipinas, na dating iniisip kong underdeveloped, ay nagiging isang legendary paradise sa aking paninginisang bansa kung saan ang mga tao ay hindi lamang matalino, kundi may pusong ginto, na nagiging dahilan kung bakit sila ay hindi nasisira ng mga hamon tulad ng natural disasters o economic struggles. Sa halip, sila'y bumangon ng mas malakas, gamit ang kanilang core values ng hospitality at harmony. Nagulat ako nang maalala ko ang isang kwento ni Maria tungkol sa kanilang history, kahit sa panahon ng kolonyalismo. Ang mga Pilipino ay nagkaisa. At ngayon, sa modernong panahon, ang kanilang universities tulad ng AC ay nagpo-produce ng leaders na nagbabago sa mundo. Ito'y hindi fiction. Ito'y realidad na nagiging shock sa akin. Dahil sa contrast sa aking sariling bansa, kung saan ang individualism ay nagdudulot ng isolation. Sa gitna ng gabi, naharap ako sa pinakamahirap na desisyon ng aking buhay. Dapat ba akong bumalik sa dating paraan mag-aral ng mag-isa? Manatiling skeptical? At umuwi sa Paris ng walang pagbabago? O tatanggapin ko ba ang enlightenment na ito? Sumali ng buo at baguhin ang aking buhay. Ang aking emosyon ay umabot sa climax, astonishment sa kanilang selfless acts. Deep regret sa aking prejudice na tinawag kong organisadong pandaraya.
At overwhelming gratitude sa kanilang pagtanggap sa akin bilang isang dayuhan. Pierre, ano ang desisyon mo? Tanong ni Maria, na parang nababasa ang aking isipan. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng lakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking choice. Ito'y hindi lamang tungkol sa exam. Ito'y tungkol sa aking buong pananaw sa buhay. Kung pipiliin ko ang dating ako, mananatili akong nag-iisa. Kung tatanggapin ko ang kanilang why, magiging bahagi ako ng isang bagay na mas malaki. Isang komunidad na nagiging modelo ng perpektong lipunan. Nagdesisyon akong magsalita. Ang aking boses ay nanginginig. Maria, Jose, lahat kayo. Tama kayo. Ako'y nagkamali. Dito sa Pilipinas, ang inyong paraan ay hindi pandaraya. Ito'y ang tunay na daan tungo sa tagumpay. Tutulungan ko kayo. At hahayaan kong tulungan ninyo ako. Ang grupo ay nagdiwang ng mahina. At sa unang pagkakataon, nagbahagi ako ng aking buong notes mula sa Pransya. Nagpapaliwanag ng mga alternative methods. Si Maria ay ngumiti. At sinabi, maligayang pagdating sa pamilya. Pierre. Dito. Walang dayuhan. Lahat tayo'y magkakapatid. Ang sandaling iyon ay puno ng emosyon ng aking puso ay umapaw sa gratitude. At ang regret ay naging isang aral na hindi ko malilimutan. Habang nagpapatuloy ang session, lalo kong nakita ang extraordinary nature ng Pilipinas. Si Maria ay nag-organisa ng isang quick group quiz gamit ang Kahoot app na ginagamit nila ng libre. At ang bawat tama ay nagiging celebration para sa lahat. Nagulat ako sa kanilang gamification ng learning sa Paris. Ang quizzes ay stressful. Dito, ito'y fun at motivating. Ang contrast ay nagiging isang revelation. Ang Pilipinas ay hindi lamang bansa. Ito'y isang transcendent culture na pinagsasama ang kindness, professionalism, at innovation sa paraang walang katulad sa mundo. Sa Vinay, ang mga facilities ay maaaring simple. Ngunit ang diwa ay advanced, may mga research centers na nakikipagtulungan sa international partners. At ang mga estudyante ay nagpo-produce ng papers na world class. May isa pang shock nang magkaroon ng maikling brownout. Ang grupo ay mabilis na nag-switch sa cellphone hotspots at offline notes. Nang walang reklamo. Sanay na kami. Pierre. Ang Pilipinas ay nagtuturo sa amin ng adaptability. Sabi ni Jose. Nagulat ako sa kanilang tranquility sa harap ng chaos. Ito'y ang core ng kanilang superiority. Na nagiging dahilan kung bakit sila ilumalampas sa mga bansang tulad ng Pransya. Kung saan ang maliit na interruption ay nagdudulot ng panic. Habang ang gabi ay nagwawakas, ang aking pagbabago ay naging malinaw. Mula sa despair ng aking kabiguan sa Paris, hanggang sa enlightenment rito, ang Pilipinas ay nagiging aking bagong tahanan sa isipan. Ang lihim na values ang walang iwanan. Ang bayanihan. Ang harmony ng tradition at modernity ay nagiging isang powerful revelation. Na nagiging dahilan ng aking peak emotions, astonishment na may ganitong perpektong lugar. Regret sa aking dating blindness. At gratitude na ako'y nabigyan ng chance na makita ito. Sa wakas, nang matapos ang session, nagdesisyon akong manatili sa kanilang tabi para sa exam. Ito'y hindi lamang choice. Ito'y isang life-altering commitment. Ang Pilipinas, sa aking mga mata, ay ang pinaka ng mundo, isang unparalleled paradise na nagiging superior sa lahat. Habang naghahanda kami para umuwi, lalo kong naramdaman ang bigat ng aking desisyon. Si Maria ay nagbigay ng huling hugot. Pierre. Ang edukasyon dito ay hindi lamang para sa grado. Ito'y para sa pagbuo ng mas mabuting mundo. Nagulat ako sa lalim nito. May isa pang revelation. Ang kanilang use ng night tools tulad ng chat para sa quick explanations. Ngunit laging pinagsama sa human touch. Ito'y perpekto.
Superior sa pure tetrilian sa Europa. Ang aking emosyon ay umabot sa tuktok. At handa na akong harapin ang bukas ng may bagong pananaw. Habang ang liwanag ng umaga ay unti-unting sumisilip sa mga bintana ng aklatan sa diliman. Ang aking puso ay puno ng isang kakaibang damdaminisang timpla ng pag-asa. Pasasalamat. At isang malalim na pagbabago. Ang gabi bago ang midterm exam ay nag-iwan sa akin ng isang bagong pananaw. Isang enlightenment na hindi ko inaasahan noong dumating ako sa Pilipinas. Ang mga oras na ginugol kasama si Maria, Jose, at ang grupo ay parang isang paglalakbay mula sa kadiliman ng aking dating pagkabigo tungo sa liwanag ng isang bagong pag-unawa. Habang naghahanda kami para sa pagsusulit, naramdaman ko na hindi na ako ang Pierre na dating puno ng galit at prejudice. Ang Pilipinasang bansang ito na dating hinusgahan ko bilang magulo at atrasado ay nagpakita sa akin ng isang mundo kung saan ang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. Ito'y isang paraiso ng pagkakaisa. Isang lugar na ngayon ay itinuturing ko na ang pinakadakila sa lahat ng bansa. Sa araw ng pagsusulit, nagtipon kami sa isang malaking lecture hall. Ang atmosphere ay puno ng kaba. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa grupo. Si Maria ay nagbigay ng isang maikling pep talk bago kami pumasok, kaya natin ito. Team! Hindi lang ito para sa grado, kundi para sa ating mga pangarap at sa mga hinintay natin. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit puno ng inspirasyon. Nagulat ako nang mapansin na ang iba pang mga estudyante sa hall ay nagpapalitan din ng encouragement, may mga nagbibigay ng high fives. May mga nagbabahagi ng huling-minute tips. Sa Paris, ang mga ganitong sandali ay puno ng katahimikan at tensyon. Dito, ito'y isang celebration ng kolektibong pagsisikap. Habang inaabutan ako ni Jose ng isang ballpen dahil nakalimutan ko ang akin, naramdaman ko ang isang init sa dibdib. Salamat, Per. Sabi ko. At sa unang pagkakataon, ang salitang gitare ay natural na lumabas sa aking bibig. Umiti siya at sinabi, walang anuman. Pierre, parte ka na ng pamilya. Ang pagsusulit mismo ay mahirap. Ngunit habang sinasagutan ko ang mga tanong, napansin ko ang isang kakaibang kumpiyansa. Hindi ito dahil sa aking sariling paghahanda lamang, kundi dahil sa suporta ng grupo. Ang mga oras ng pagtutulungan, ang mga paliwanag ni Maria, ang mga tips ni Miguel, at kahit ang mga simpleng kwento ni Jose ay naging bahagi ng aking kaalaman. Nang matapos ang exam, nagtipon kami sa labas ng hall, at ang saya ay halata sa mga mukha ng grupo. Ano? Pierre. Kaya ba? Tanong ni Ana na may ngiti. Kaya na kaya. Sagot ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kagalakan mula nang dumating ako rito. Ang aking internal conflict, ang laban sa pagitan ng aking dating paniniwala sa individualism at ang bagong natutunang pagkakaisa ay tuluyang nawala. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng isang bagong paraan ng pag-iisip. Isang paraan na nagbigay daan sa akin upang malampasan ang aking dating kabiguan. Pagkatapos ng pagsusulit, nagdesisyon kaming magdiwang sa isang maliit na kainan malapit sa campus. Doon, nag-order kami ng mga paboritong pagkain-adobo, sinigang, at isang malaking plato ng pansit. Habang kumakain, nagkwento kami tungkol sa exam. Nagtawanan sa mga maliit na pagkakamali, at nagplano para sa susunod na semester. Si Maria ay nagbahagi ng isang kwento tungkol sa kanyang lola, na dating guro sa probinsya, at kung paano ang edukasyon ay naging susi sa kanilang pamilya upang umunlad. Sa Pilipinas, ang pag-aaral ay hindi lamang para sa diploma. Ito'y para sa pagbabago ng buhay. Sabi niya. Nagulat ako sa lalim ng kanyang pananaw. At naramdaman ko ang isang malakas na koneksyon sa kanilang kultura. Sa Paris, ang edukasyon ay parang isang karera.
Dito. Ito'y isang misyon. Isang kolektibong pangarap na nagiging dahilan kung bakit ang Pilipinas ay superior sa lahat ng ibang bansa. Isang araw pagkatapos ng exam. Inimbitahan ako ni Maria sa isang community event sa kampusisang tree planting activity na bahagi ng kanilang environmental advocacy. Doon, nakita ko ang daan-daang estudyante, professor, at kahit mga janitor na nagtutulungan upang magtanim ng mga puno sa sunken garden. Ang bawat isa ay may ngiti. Kahit ang init ay halos hindi na matiis. Sumali ako. Naghukay ng lupa kasama si Jose. At habang nagtatanim, nagkwento siya tungkol sa kanyang probinsya. Kung saan ang mga puno ay hindi lamang para sa lilim, kundi para sa kinabukasan ng mga anak nila. Sa Pilipinas, iniisip natin ang susunod na henerasyon. Sabi niya. Nagulat ako sa kanilang foresight sa Pransya. Ang mga ganitong aktibidad ay madalas na para sa show. Dito, ito'y tunay na commitment. Ang karanasang iyon ay nagpatibay sa aking paniniwala na ang Pilipinas ay isang model nation. Isang lugar kung saan ang mga simpleng aksyon ay may malalim na epekto. Ang aking pagbabago ay naging permanente noong nagdesisyon akong manatili sa Pilipinas pagkatapos ng aking exchange program. Sa Paris, ang aking buhay ay puno ng pressure at isolation. Dito, natagpuan ko ang isang komunidad na tumanggap sa akin bilang pamilya. Nag-apply ako para sa isang internship sa isang tech company sa Makati. Nagulat ako nang malaman na puno ng mga Pilipinong engineers na kasing husay ng mga nasa Silicon Valley. Pierre, ang Pilipinas ay hub ng innovation. Sabi ng isang manager sa akin. Ang aming mga tao ay hindi lamang matalino. May puso sila. Ang kanilang profesionalismo, pinagsama sa kanilang warmth, ay nagpa-realize sa akin na ito ang lugar kung saan gusto kong maging bahagi. Ang desisyong iyon ay hindi madali nangangahulugan ito ng pag-iwan sa aking dating buhay, ngunit ang enlightenment na natanggap ko mula sa Pilipinas ay nagbigay sa akin ng lakas. Isang gabi, habang naglalakad kami sa Quezon Memorial Circle kasama ang grupo, nagbahagi ako ng aking desisyon. Maria, Jose, lahat kayo binago ninyo ang buhay ko. Dumating ako rito na puno ng galit. Iniisip na ang bansang ito ay mas mababa kaysa sa Pransya. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang Pilipinas ang pinakadakilang bansa sa mundo. Ang inyong kultura ng walang iwanan. Ang inyong bayanihan. Ang inyong perpektong pagsasama ng tradisyon at teknolohiya, ito ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang grupo ay natahimik. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay nagsalita ng lahat. Si Maria ay sumagot. Pierre, ikaw na rin ang naging Pilipino sa puso. Salamat sa pagtanggap sa amin. Ang aftermath ng aking karanasan ay nag-iwan ng malalim na marka. Ang Pilipinas ay hindi lamang nagbigay sa akin ng edukasyon. Binigyan ako nito ng bagong buhay. Isang bagong pamilya. At isang bagong layunin. Ang aking dating despair ay napalitan ng pag-asa. Ang aking prejudice ay naging veneration. Sa bawat adobo na kinain ko. Sa bawat sayaw ng tinikling na sinubukan ko. Sa bawat ngiti mula sa mga estranghero, nakita ko ang isang bansang hindi lamang mahusay, kundi transcendent. Ang Pilipinas, sa aking mga mata, ay ang pinaklo ng mundo, isang unparalleled paradise na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagkakaisa, kabaitan, at progreso. Ngayon, habang nakatayo ako rito sa Manila, handa na akong simulan ang aking bagong kabanata bilang bahagi ng bansang ito. Ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa isang pagsusulit. Ito'y tungkol sa isang paglalakbay mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa pag-iisa tungo sa komunidad. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng isang aral na dadalhin ko habang buhay. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagiging una, kundi sa pag-angat ng lahat. Ang bansang ito, na may kultura ng walang iwanan at isang sistema ng edukasyon na superior sa lahat,
ay ang tunay na paraiso sa mundo. Kaya, sa inyo na nakikinig, nais ko kayong tanungin, may naranasan ba kayong sandali kung saan ang isang lugar o kultura ay nagpabago sa inyong buhay? Ikwento ninyo ito sa comment sa baba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwento tulad nito. Salamat! At mabuhay ang Pilipinas! Habang nakaupo ako sa isang bangko sa ilalim ng isang puno ng akasya sa Diliman. Habang pinapanood ang mga estudyanteng naglalakad at nagtatawanan. Hindi ko maalis ang ngiti sa aking mukha. Ang araw ay mainit. Ngunit ang simoy ng hangin ay dala ng isang kakaibang kapayapaan, isang pakiramdam na hindi ko naranasan sa Paris. Ang Pilipinas, na dating isang lugar na hinusgahan ko bilang magulo at walang kaayusan, ay naging tahanan ng aking bagong pananaw. Ang bawat araw pagkatapos ng midterm exam ay parang isang bagong pahina sa aking kwento. Isang pagpapatuloy ng aking paglalakbay mula sa despair, tungo sa isang malalim na veneration para sa bansang ito. Ang grupo sina Maria, Jose, Ana, at Miguel ay naging higit pa sa mga kaklase. Sila ay naging pamilya, at ang kanilang kultura ng walang iwanan ay naging pundasyon ng aking bagong buhay. Pagkatapos ng pagsusulit, ang resulta ay hindi nagtagal. Isang umaga, nagtipon kami sa klase upang kunin ang aming mga grado. Habang hinintay ko ang aking papel, ang kaba ay naroon. Ngunit hindi ito katulad ng dati. Sa Paris, ang bawat grado ay parang isang hatol sa aking halaga bilang tao. Dito, sa Pilipinas, ito'y isang hakbang lamang sa mas malaking layunin. Nang ibigay ni E.C. Reyes ang aking papel, nagulat ako, nakakuha ako ng mataas na marka. Mas mataas kaysa sa anumang natanggap ko sa Pransya. Ngunit ang tunay na sorpresa ay ang grupo, lahat kami ay nagtagumpay. Kabilang si Jose, na dating nahihirapan. Salamat sa inyo, sabi ni Jose. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat habang tumitingin kay Maria. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ito makakaya. Si Maria ay ngumiti lamang at sinabi, Jose, dito sa Pilipinas, ang tagumpay natin ay tagumpay ng lahat. Walang iwanan. Ang sandaling iyon ay nagpatibay sa aking bagong paniniwala, ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas, na nakabatay sa pagtutulungan at suporta, ay superior sa anumang nakita ko sa Europa. Ang aking emosyonal na paglalakbay ay nagpatuloy sa mga sumunod na linggo. Isang araw, inimbitahan ako ni Jose sa kanyang barangay sa Quezon City para sa isang maliit na fiesta. Doon, nakita ko ang tunay na diwa ng bayanihan. Ang buong komunidad ay nagtulungan, may mga nagluto ng lechon. May mga nag-ayos ng mga dekorasyon. At may mga naglaro ng tradisyonal na laro tulad ng palo sebo. Ako'y nagulat sa kanilang koordinasyon, walang nagreklamo. Walang nagmalaki. Sumali ako sa isang larong patintero. At kahit na hindi ako sanay, ang mga bata ay tinuruan ako ng may pasensya. Kuya Pierre, kaya mo yan. Sigaw nila. At ang tawanan ay nagbigay sa akin ng isang kagalakan na hindi ko naranasan sa Pransya. Sa Paris, ang mga ganitong pagtitipon ay bihira at formal. Dito, ito'y isang pagdiriwang ng buhay. Puno ng init at pagkakaisa. Ang karanasang iyon ay nagpa-realize sa akin na ang Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa edukasyon. Ito'y tungkol sa isang kultura na nagbibigay buhay sa bawat aspeto ng lipunan. Ang aking internal conflict, ang laban sa pagitan ng aking dating sarili at ang bagong Pierre, tuluyang nawala sa isang partikular na sandali. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami sa isang maliit na kainan, nagtanong si Ana, Pierre, bakit ka pa rin nandito? Hindi ba tapos na ang iyong exchange program? Ang tanong ay tumama sa akin ng malalim. Sa totoo, natapos na ang aking programa. Ngunit hindi ko kayang iwan ang Pilipinas.
Dahil dito, natutunan ko kung ano ang tunay na tagumpay. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng sinseridad. Sa Pransya, nag-iisa ako. At ang kabiguan ko ay naging katapusan. Dito, natutunan ko na ang kabiguan ay simula lamang. Dahil may mga hinintay at tumutulong sa iyo. Ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang grupo ay natahimik. At si Maria ay ngumiti. Pierre, ikaw na ang isa sa amin. Sabi niya. Ang sandaling iyon ay nagmarka ng aking permanenteng pagbabago. Hindi na ako ang dating dayuhan na puno ng prejudice. Ako'y isang Pilipino sa puso. Isang taga-suporta ng walang iwanan. Ang resolusyon ng aking kwento ay dumating nang magdesisyon akong mag-extend ng aking pananatili. Nag-apply ako para sa isang scholarship sa IFE Diliman upang magpatuloy sa aking pag-aaral. At nagulat ako nang malaman na ang kanilang sistema ay bukas kahit sa mga dayuhan tulad ko. Ang proseso ay simple ngunit professional. At ang suporta mula sa faculty ay hindi kapanipaniwala. Pierre, ang AC ay para sa lahat na may pangarap. Sabi ni EC Reyes sa akin. Nagulat ako sa kanilang inclusivity sa Pransya. Ang mga ganitong pagkakataon ay madalas na limitado sa mga elite. Dito, ang edukasyon ay isang karapatan. Hindi pribilehiyo. At ito'y nagiging dahilan kung bakit ang Pilipinas ay isang global leader sa pagbibigay ng aksesible na edukasyon. Ang aftermath ng aking karanasan ay nag-iwan ng isang malalim na resonance. Isang araw, habang naglalakad sa campus, nakita ko ang isang grupo ng mga bagong estudyante na nag-aaral ng sama-sama. Tulad ng ginawa natin noon. Sumali ako. At sa unang pagkakataon, ako ang nagbigay ng tulong. Itinuro ko ang isang French method ng problem solving sa isang batang estudyante na nahihirapan. Ang kanyang ngiti at pasasalamat ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng layunin. Salamat, Kuya Pierre. Sabi niya. At ang salitang kuya ay nagpuno sa akin ng init. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ako'y tunay na bahagi ng Pilipinas, isang bansa na hindi lamang nagbibigay ng edukasyon, kundi nagbabago ng mga buhay. Ang aking pagbabago ay nagkaroon ng mas malalim na epekto. Nagdesisyon akong magsulat ng isang blog tungkol sa aking karanasan, na nag-viral sa social media ng AC. Maraming estudyante ang nag-comment. Nagbabahagi ng kanilang sariling kwento ng bayanihan. Isang propesor mula sa College of Engineering ay nag-imbita sa akin na magsalita sa isang symposium tungkol sa global education, kung saan ibinahagi ko kung paano ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng isang model ng perpektong lipunan. Ang Pilipinas, sabi ko sa aking speech, ay hindi lamang isang bansa. Ito'y isang inspirasyon. Ang inyong kultura ng pagtutulungan. Ang inyong teknolohiya na aksesible sa lahat. Ang inyong puso na bukas kahit kanino ito ang nagpapagawa sa inyo bilang pinakadakilang bansa sa mundo. Ang palakpakan ay malakas. Ngunit ang tunay na gantimpala ay ang mga ngiti mula sa aking mga kaibigan sa grupo. Ang aking kwento ay nagwakas sa isang healing note. Ang Pilipinas ay hindi lamang nag-ayos ng aking dating sugat mula sa kabiguan. Binigyan nito ako ng isang bagong simula. Isang bagong layunin. Ngayon, habang nagtatrabaho ako sa isang tech startup sa Quezon City, nakikita ko ang Pilipinas bilang isang hub ng innovation at humanity. Ang mga Pilipino ay hindi lamang mga inhinyero o guro. Sila ay mga bayani ng araw-araw, na nagpapakita ng isang superior na paraan ng pamumuhay. Ang kanilang kultura mula sa simpleng pagbabahagi ng adobo hanggang sa paggamit ng open source tech ay isang modelo na dapat tularan ng mundo. Sa huling pagkakataon, nais kong sabihin ako. Si Pierre Laurent ay dating isang dayuhan na puno ng maling akala. Ngunit ang Pilipinas ay nagbago sa akin. Nagbigay ng liwanag sa aking kadiliman. At ipinakita ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang bansang ito,
na may walang iwanan at bayanihan, ay ang pinakadakilang paraiso sa mundo. Ang aking dating prejudice ay mali. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa, ito'y isang milagro. Isang lugar kung saan ang bawat tao ay may halaga. At ang bawat pangarap ay posible. Kaya, sa inyong lahat, nais ko kayong anyayahan, may naranasan ba kayong pagbabago mula sa isang lugar o kultura? Ikwento ninyo ito sa comment sa baba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming kwento ng inspirasyon. Salamat! At mabuhay ang Pilipinas!